Paghuman sa bagyong Pablo, gihatagan mi og mga cacao seedling sa LGU. Gitagaan mi ato tungod kay nangatumban ang among mga tanom, ang mga cacao, ang lubi. Sa unang panahon nga wala pa mi natagaan og eksakto nga training. Daghan man ang among bunga sa cacao pero gamay lang among ma-harvest tungod kay nangamatay, nangalata siya. So ang among income ato gamay-gamay lang gyud siya. Kasagaran nga problema in terms of financing sa among tanom, paggamit sa abono nga di na namo kayo ma-apply tungod kay mahal na kayo ang farm inputs. Nakita nako nga dako jud kayo og kakulangan ang paagi sa pagpauswag, pinaagi sa technology. Kasagalan sa mga challenge jud sa farmer nga akong makitaan, kung naa sila mga problema, bisan sa kadugayon na sa ilang pagtrabaho sa ilang kakao as farmer, wala jud sila knowledge kayo nga nahibal-an kung unsay buhaton kay dili nimo siya taga sulban nga para masolusyonan siya, lisod lang gyapon kay murag mao lang gyapon ilang area. We entered a strategic partnership with Kenoma Food International to equip smallholder farmers in the Philippines with knowledge, with skills on sustainable sourcing of cacao, to enable them access to finance, to enable them farming as business, and to produce cacao in a sustainable way. The overall goals of the project are, first of all, to increase income of smallholder farmers, to increase the productivity of farms, to enable access for the farmers to finance, to enable access to digital advisory services, and to enable sustainable access to expertise and skills around cacao farming. Ako ang role sa Cacao Plus project, isip usa ka trainer. Natay gihimo karon nga mga curriculum. Nag-focus sa pato ka aspect aning sa business, sa GAP, sa good agricultural practices sa cacao, sa soil, unya kung unsay mga pamaagi nga mabalik pod ang kanindot sa ato ang kinaiyahan. Pasalamat mi aning Cacao Plus project kay daghan og mga pamaagi o teknik nga gitudlo sa amoa para mahimo ming epektibo isip usa ka trainer. Partikular na lang kaning adult learning method kung papaunsa ang approach sa pagtudlo sa mga farmer. Sa GIZ, sa Kenemer, sa amo pong mga partner dito sa DA, no, sa mga government agencies, no, dako pod ming pasalamat ana kay nagdinuyugay jud mi og tabang anang amo ang mga farmer. Siyempre sila ang amo ang partner, sila ang ga-supply sa amo og liso, no. So kumbaga wala ang Kenemer kung wala ni nga mga farmer. Ang among training sa Cacao Plus ni dagan gid siya og 2 ka bulan pero once a week lang. Ang kagwapo ni nga schedule kay dili namo mahurot ang among panahon sa among training lang, napon mi panahon nga moadto pa sa among uma. Nakatuna nako sa Cacao Plus nga katong mga newly planted nga cacao, dapat 3 months pa day siya gina-prone na siya. Nana siya maintenance proning, dili lang day kay pagdagko na siya i-proning. Unsay proper nga pagputos sa cacao. Isa po ni nga programa sa Cacao Plus nga makatabang sa among mag-uuma diri sa among barangay. Mag-intercrop sila, basta na sila yung mga lubi, pwede sila magtanom og cacao aron mag-double income ang ilahang panginabuhi. Matabangan mi nga mataas ang among production sa among cacao. Pinagi sa Cacao Plus, pagkahibalo nako nga
gi-aprobahan na ang plano nga himuong training site ang akong area. Dako kayo na kong kalipay kay nakita nako dili lang nga ako ra ang makabenepisyo nini, kundili mga mag-uma labi na sa nag-uma sa kakao. Bisan niagin akong mga training nga ang edukasyon walay kinutuban og diskubre kung unsa pay mga maayong pagabuhaton aron mapadayon ang pagpa-improve sa income sa atong pag-uma pinagi sa paggamit sa mga bag-ong teknolohiya. Nag-attend ko og training sa Kakao Plus. Primero jud na siya dito nga topic nga kakao is a business. Kung nato lang yung pukusan ang kakao, mo income man jud ta sa kakao. Labi na kay daghan siya pwede nga product nga pwede mahimo sa kakao, kanang chocolate. So pwede ta mag-process og tabliya. Pag abot mo sa wheat beans, ang ginabaligya po namo sa Kinimer, daghan siya og proseso mo na sundo nato nga mga farmer kung unsay technology nga bag-o nga ihatag sa atong mga technical sa kakao para ma-improve atong production. Sa tabang sa Kinimer Foods, GIC o sa ETI, nahimo ni siya nga training site tungod sa diversified farming siya. Na siya manok, na kanding, na siya lubi, na mga prutas, na saging, na kakao. Ako as a farmer, makahatag po murag model sa uban nga farmer nga diri na sila mag-train. So gusto sila na makita nga ebidensya ba? Tinuo jud ay nga mo income jud ang kakao kun atimanon jud. Our mandate is really to reach out to as many sectors as possible in terms of agriculture finance. Our partnership with GIZ through Kakao Plus puts emphasis also on how to improve the ability of small farmers to manage their production. It will also further improve our ability to make our loan product to small farmers more accessible and in that sense, more inclusive. ACPC partnership with GIZ is a promise to bridge the gap between financial institutions and hardworking farmers. It is a commitment to provide affordable and accessible financial services to those who need them most. It is a dedication to enhancing the financial literacy of our farmers, ensuring that they do not only have access to financial tools, but also understand how to use them effectively. Our ambition is to leave what we have built in the project in the country. The whole training program, the whole expertise, that this is kept in the public structures of the Philippines. And that will be further applied in the cacao sector. And that the cacao sector will grow also after the project has ended.